Naloko na. Hindi pala binigay ni dating Pangulong Duterte yung kanyang sinabi na mag-i-issue siya ng waiver tungkol dun sa mga bank account na 2.4 billion na pag-aaray ng mga Duterte ayon kay dating Senador Trillanes. Yung kasing waiver, yun ang hinihiling para patunayan, bigyan ng karapatan na makita sa mga bangko ang lahat ng record na ito. Taliwas dun sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte na hindi totoo yung mga bank check at record na hawak ni Trillanes dun sa mga nakakalulang bilyon na pag-aari ng mga Duterte. Nangako siyang bibigay daw niya nung hearing. Aba, hindi naman pala nangyari. Ang sinasabi ni Senador tuloy, Congressman Robert Barbers, natapos yung hearing, walang ibinigay na waiver. Walang pinirmahang waiver si Duterte para doon sa account. Ito yung pinag-umpisahan nyo. I-reply ko lang ulit sa inyo. Yung pinag-umpisahan ng kailang hindi pagkakaunawaan dito na umahantong pa sa gustong away. Doon sa tanong ni Deputy Speaker JJ Suarez. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. Mr. President. Sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Ayan o. Diyan ho umabot sa ganyan eh. Alos ayan ho, nagkagulo sila dyan dahil resist na, hindi mapigilan. Pero after po niyan, yun yung, di ba, nakakita naman natin yan. After po ng kumusyon na yan, nagbanta siyang sampalin si Trillanes. Sabi naman Trillanes, sige, parang willing na magpasampal si Trillanes. Kasi alam niya, pagka sinampal siya, mas matinding issue yan. Hindi naman nagawa. Ngayon, matagal pa ho yung usapan niya. Sabi niya, sige, pipirma ako. Pero bandang huli, hindi naman pala ako ginawa. Naging pahayag, kung di ako nagkakamali, bandang huli ang kanya sinabi. Paano ako mag-i-issue ng waiver? Hindi naman account ko yan. Hindi yan sarili kong account. Yan ay joint account daw ng asawa. Wow. Di inamin na meron niyang account. Pasok yung expose ni Trillanes. Parang ganon. Kasi hindi niya i-deny. Nag-issue pa nga siya, nagsabi pa nga siya, magbibigay siya ng waiver. Ano nga daw ang kapalit? Gustong manampal. Tapos, bandang huli, sige magbibigay ako. Tapos hindi naman pala. Tapos ngayon ang palusot, paano ako magbibigay? Hindi naman sarili kong account yan, joint account. Ibig sabihin yan, admission na yung account na yan ay totoo. Kaya hindi nagbigay ng waiver kasi nga merong joint account ang asawa. Wow, ayan na. Sabagay, sinabi naman ni Trillanes na yung kanyang record, yan ay totoo kasi pinatunayan din na kaparehas yung record na nakuha ng Anti-Money Laundering Council doon sa mga bank account. So ang paniniwala ng Anti-Money Laundering Council, meron niyang bilyong account sa bangko ang Duterte. At ang matindi rito, doon sa pinakita ni Trillanes, kasama doon si Vice President Sara Duterte, kasama si Pulong Duterte, yung mga at saka si former President. Ayun yun. So yung pag-amin na hindi bandang huli na hindi siya nagbigay ng waiver kasi yun daw ay joint account. Swak. Sa aking analysis, pasok. Naging positibo yung expose na totoong merong account. Diba? Kaya bawat salita, bawat statement ng pangalawang Pangulo, sa kanya rin nang gagaling kung paano nahuhuli kung ano ang totoo Kasi ang linaw, sinabi ni Deputy Speaker, willing ba kayo, Mr. Former President, na mag-issue ng warrant? Aba, ang sabi, anong kapalit? Siyempre, nagulat yung congressman, anong kapalit ayun pala, ang kapalit pala, gusto niya sampalin. Si Trillanes sa harap daw ng publiko, hanggang sa nag-akmangang batuhin ng microphone o nagkaroon ng komosyon, napigilan. Although hindi naman yata magagawin yun, marang panakot lang kasi hindi naman siya tumayo Kung tumayo siya at sinugod na si Trillanes, iba yun Hindi naman siya tumayo Nakaupo pa rin, pinipigilan lang siya. Si Trillanes naman, gumanong pa yung mukha. Sige, sampalin mo ako. Nakita niyo yung usapan niya. So, ang napikon
si Duterte kasi ine-expose sa publiko. Public hearing, napanood sa buong mundo ang 2.4 billion na lumalabas tayo sa transaction October at April noong mga panahong yon. Ang deposito ng volume ng pera. Siyang galing yun. Noong una, dinideny, pero bandang huli kaya pala ayaw talaga magbigay ng waiver ng may signature na waiver na para mabuksan yung account. Ayun pala, joint account. Naloko na. Saan nang galing? Hindi galing sa congressman. Yung expose ni Trillanes, hindi fake kasi inamin niya na joint account yan. Naloko na. Kaya alam nyo, bawat salita mahalaga. Hindi po ito paninira. Again, yung magsasabing sinisiraan natin si Duterte kasi hindi mo naintindihan ang issue. Hindi kayo nakakaintindi. Yung mga nagsasabi, kakaunti naman kayo. Majority ng Pilipino, majority ng mga nanonood at subscriber, followers ng aking mga channel, naniniwala. Pero yung pangilan-ngilan dyan, sinasabi yung tinitira natin sa mga Duterte, hindi. Merong facts, may pinanghuhugutan, broadcast journalist at political vlogger po ako. Hindi ako magkukwento at magsasalita kung wala. Ang aking analysis, opinion, interpretation sa nangyayari ay base sa mga sinasabi ni Duterte. Kung babasahin lang niyo at iintindihin niyo sinasabi, hindi kayo maliligaw. Pero kung ililigaw niyo, ay bahala kayo. Ako hindi. On record yan. Kinumpirm din ni Congressman Ace Barbers na talagang naghiwa-hiwalay sila nung madaling araw na walang ibinigay na waiver. Dahil nga daw ang katuwiran bandang huli, hindi lang sa akin yan Paano ko magbibigay ng waiver ay joint account yan? Di namin inuulit ko lang. Any comment, reaksyon, talaga. Sabi nga sa Batangas, ang isda'y nahuhuli sa bibig. Totoo naman yan Ang isda hindi sa buntot nahuhuli, hindi sa palikpik, sa bibig talaga. At yung nangyaring yon, nahuli si Duterte. Tapos pikon pa siya. Alam niyo kung dito to yan, hindi ka dapat mapikon. Napikon ka na nga. Hindi ka nag-issue ng waiver. Tapos inamin mo pang yan ay joint account. Delikado yan. Bahala na kayo. Again, analysis, opinion, interpretation, ang ginagawa ko at pagbabalita base sa nangyari. Base sa kanilang mga sinabi. Base sa mga statement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sino man sa mga Duterte at meron tayong topic dito, galing sa kanila yan. Pinapaliwanag ko lang ano ang implication, ano ang dating nito, ano ang mga aring mangyari dito, at bakit sila nagsasalita ng ganyan. Dahil alam ko, matatalino kayo. Mga viewers, followers, subscriber. Kaya please like at pakishare po ninyo ang lahat-lahat ng mga topic ko dito sa MA Pinoy TV at yung aking isang channel. Okay? Yung Mike Abe Opinions. Kung nahirapan kayo sa Facebook, punta lang kayo sa YouTube. Dito po, maayos, tuloy-tuloy. Okay? Please like na. Subscribe!